Ambassador, kamustahin po muna namin ang sitwasyon matapos po yung nangyaring pag-atake po ng Iran. Ang sabi po ng Ministry of Defense, dyan po sa Qatar, na-intercept naman po yung mga yung missile attack at nasa ligtas sa manhong kalagayan yung base militar na tinarget ho ng Iranian forces. Tama po yun. Ang aming nakuha mga balita ay normal na normal lahat sa aming mga kasamahan na pumunta dito sa embassy, galing sa bahay nila kagabi, pumunta rin ng embassy sa bandang airport. Normal naman po, wala tayong panic buying, walang pagbabago sa mapapansin. Parang walang nangyari po. Para ho sa kabatiran ng ating mga kababayan, mga ilan po bang mga kababayan natin ang nagtatrabaho po dyan, mga OFW po, Ambassador? Ang aming statistics ay may mga 248,670 na Filipinos. Pero marami din dito sa kanila ay matatawag natin na dependents, no? Yung hindi nagtatrabaho, mga anak, ganyan. Pero sa figure na yan, 248,000, ito ang breakdown, no? 107 work sa private sector at 19,000 sa public sector and 3,100 sa semi-government entities. So more or less po, ang breakdown dyan is mga 50% work in skilled positions up to professional level na matataas ang mga sweldo at siguro mga kalahati niyan, mga 100,000 din ay mga household service workers. Ayun. And may nabasa po kaming post mula po sa Qatar Airways na binuksan na rin daw po yung kanilang airspace dyan. Tama po ba, Ambassador? Tama po yun. Kagabi, nandun ako sa airport mismo dahil kami po ay nagpa-fly out kay DMW Secretary Hans Kakdak. Apo. Kaya laking gulat ko na lang po nung nakarating na ko sa bahay at kumakain na kami ng hapunan, biglang sinabi na close na daw ang airspace. Akala namin nakaalis na yung airplano. Yung pala, nag-declare ang Qatar na sarado ang airspace nila at lahat po ng mga incoming flights na reroute, lahat ng outgoing flights na grounded po. Pero siguro mga 11 p.m. kasi diretso kami kaagad sa embassy. Apo. 11 p.m. ang sinabi na they will reopen the airspace. Yun po. So kumbaga nag-resume na yung mga biyahe na naantala after po na magbukas puli, Amba. Ganun po ang nangyari. Pero delayed na yung mga ibang flights na paalis. At saka yung mga ibang flights na parating din, delayed din. At saka meron talagang flights na hindi na muna nakasakay yung mga pasahero. May kinailangan po bang intervention na ginawa po ang Embahada ng Pilipinas sa ilalim po ng inyong tanggapan para ho matulungan yung pong mga na-stranded, na delay yung mga flights, Amba? Wala naman po kasi yung Qatar Airways at saka yung iba-ibang airlines, they took care of their own stranded or passengers na delay. So wala akong kailangan na intervention ng embassy. Actually, kami nga nabahala dahil yung ating mismo sekretaryo migrant workers nandoon. Pero they told us naman na binigyan lang sila ng mga food vouchers at pwede nilang ibili doon sa pre-dep area ng mga pwede nilang ibili ng pagkain. So everything was normal. Ayun. Yeah. At least maganda ho, no? Magandang balita na ligtas ho ang ating mga kababayan. Normal po ang sitwasyon dyan. At least yung mga kamag-anakan ho dito sa Pilipinas ay wala na hong
alalahanin pa. Ano po? Kasi yung mga nakararating ho na mga balita rito hinggil sa sitwasyon diyan sa gitnang silangan talagang napaka ano po no, sabi nga nakababahala. Gayunpaman, at least sa pamagitan po ninyo napakalma ho natin yung ating mga kababayan na may kamag-anakan ho diyan sa Qatar. And ano po ang naging ano naman po bukod doon sa inilabas na pahayag ng Ministry of Defense, meron pa ho bang naisipabatid ang pamahalaan po ng Qatar para doon sa mga bukod doon sa kanilang mga residente, syempre doon po sa kanilang mga bisita, kabilang na ho yung ating mga kababayan na nandyan po. Balikan ko lang yung sa airport, kasi Apo. kagabi towards midnight, yung ating Vice Consul, si Vice Consul Jeff, pumunta mismo sa pinaka-airport at Apo. sinubukan niya nga pasukin sila doong Secretary Hans Kakdak na binalik sa pre-departure area. May Apo. kasamang 31 na mga Mm-mm. overseas Filipinos na bound for Manila. Apo. Pero hindi lang siya makapasok na dahil nag-iba na yung ano doon. Ang nakita niya naman, normal naman yung sa side ng airport. Yun lang, medyo empty ng konti. Ayun. Ngayon, doon po sa tanong nyo, yung itong latest nyo na tanong, Apo. tungkol sa Ano po ang mga karagdagang tagubilin ng pamahalaan po ng Qatar sa kanilang mga residente at syempre doon sa kanilang mga bisita, kasama na po ang ating mga kababayan Pilipino ho dyan? Opo, ang Qatar kasi ay halos 90% expat po yan. Opo. Ang talagang tunay na Qatari ay 10% lang po sa populasyon. Kaya ang palaging inuulit-ulit ng ating mga officials ng Qatari government proteksyonan nila ng lahat ng mga kanilang citizens at saka residents. Ang tinutukoy po ng residents yung 90% na mga expats po yan. Opo. Kasama na dyan ang mga Filipinos na sa 90%. So, inuulit-ulit nila, gagawin nila lahat para yung stability dito at yung sitwasyon ay magiging normal at handa sila daw na kung ano-anong gagawin kung merong mangyayari. Ayun. Sa bahagi naman po ng embahada, nasa inyo po pagkakataon para makausap yung mga kamag-anakan ho ng ating mga kababayan na nandyan po sa Qatar. Nasa inyo po pagkakataon, Amba. Maraming salamat, J. Mark. Sa ating mga relatives, mga kamag-anak sa Pilipinas, huwag po kayong mag-aalala kasi the embassy never sleeps. In fact, hanggang alas 5, gising pa yung ating naka-designate na magmamasid kung kailan talaga magbubukas yung airport, yung airspace, at kailan talaga merong first flight out. And then yung ating pong mga telephones, meron tayong 6 o 7 na telephones na nakakalat sa ating Facebook Contact Us page. They are all manned 24/7. So, kailangan lang nila tumawag kung may kailangan sila talaga sa kanilang mga kamag-anak na nandito, and we will do our best to help them. Amba, kami po ay nagpapasalamat sa oras po na pinagkaloob nyo po sa amin. Pagpapaunlak po ng panayam at pagtitiyak ng ating mga kababayan po ay ligtas. At sabi nga, normal po ang sitwasyon dyan kahit walang dapat kabahala.